classic. If you can't reach it, you can't clean it. Pretty much like your mouth. You can brush 3 times a day, but 40% of your tooth surface is out of your toothbrush's reach, and bacteria there may cause problems for the entire mouth. That's why there's Astrinasol with Tri-Defense formula. It helps strengthen teeth, protects the gums, and helps clean the tongue. For a healthier mouth. For my family, Astrinasol with Tri-Defense formula. Nagbabalik ang unang balita, sinibak sa pwesto at restricted to quarters ang 8 pulis sa Sangkot Umano sa pagpapahirap sa mga police trainees sa loob mismo ng police training camp. Pinakita ng Commission on Human Rights ang hazing video na ipinadala umano ng hindi pa nagpakilalang tao. Narito ang report ni June Veneracion. Sa simula pa lang ng video, makikitang pinaguhubad na ang mga police trainee sa utos umano ng kanilang mga instructor. Nang wala ng matirang saplot maliban sa piring, pinahira ng dinikdik na sili ang lieg, kilikili at maging ang maseselang parte ng kanilang katawan. Sa isang video, nakadamit na at wala ng piring ang mga police trainee, pero pinapakain naman sila ng sili. At ang tila panghimagas, pagdila sa sementong sumusuporta sa isang flagpole. Ayon sa di nagpakilalang tao na nagpadala ng video sa Commission on Human Rights, nangyari raw ang hazing sa orientation ng Regional Public Safety Battalion sa PNP Camp Eldridge sa Los Baños, Laguna. Ipinadala na ng CHR ang video sa PNP at DILG para maimbestigahan. This is a clear case of institutional hazing at Camp Eldridge. The CHR condemns in the strongest possible terms such inhumane acts. Pero mabilis namang kinundina ng PNP ang karahasang nasaksiyan sa video. Sa paunang investigasyon, napag-alamang nangyari ang hazing Marso ng nakarang taon. Pero itinanggi ng kapulisan na nasa loob ng kampo ng PNP ito nangyari. Agad namang nakilala sa video ang 8 pulis na sangkot sa hazing. Nililid na sila sa pwesto, inilagay sa restricted custody at nakaharap ngayon sa kasong kriminal at administratibo. Investigation is underway to establish airtight case against the suspects for violation of Republic Act 9745 or the anti-hazing law, and for grave misconduct under PNP rules and regulation. Hanggat may hazing, may mga pulis pa rin daw na masasangkot sa torture dahil ito ang produkto ng mentalidad ng karahasan. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Sa Zamboanga City, isang babaeng estudyante na pinaghihinala ang nagnakaw daw ng pera ang pinaghubad umano ng kanyang mga guro at guidance counselor. Hindi na tuloy pumasok sa eskwela ang estudyante dahil sa labis na kahihiyan. Narito ang report. Isang buwan lang matapos kumalat ang video ng pagpapahirap umano ng isang guro sa isang high school student sa Palawan, pagpapahubad naman ng mga guro ang inirereklamo ng estudyanteng ito mula sa Zamboanga National High School West. Ayon sa 17 gulang na tatawagin nating Joanne, ang kanilang class advisor, guidance counselor at isang student teacher daw ang nag-utos nito. Nangyari umano ito ng kapkapan ng lahat ng mga estudyante sa kanilang classroom kasunod ng pagkawala ng perang iniwan ng kanyang guro sa isa sa mga bag nila. Pero si Joanne lang daw ang pinaghubad ng lahat ng kanyang damit sa isang sulok ng kanilang kwarto, kabilang ang kanyang turong na religious headdress. Pinaulit pa raw ang pagpapahubad ng 2 pang beses para umano makasiguro. Pagkatapos ng body search, tinanong ko ang classmate ko, paano kayo nubaran? Yung pala, paano kayo nubaran? Sabi niya, kung damit lang daw. Nagtaka na ako, bakit damit lang? Ako kasi lahat, binababa yung underwear ko. Dala ng labis na kahihiyan, hindi na muling pumasok si Joanne sa paaralan. Nakakaya. Kasi tuwing pumapasok ako, yung araw na dinala ko, lahat sila nakatingin sa akin. Inireport na ng kapatid ni Joanne ang insidente sa PNP Women's Desk. Gusto ko public apology. Para malaman naman ng lahat na napagbintangan lang siya. Kaso sabi nila, imposible daw nga pong mangyari yun. Hindi man humarap sa kamera, sinabi ng principal ng paaralan na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Ayon naman sa DepEd, mali ang pagpapahubad sa estudyante kahit pa may paratang ng pagnanakaw. Kaya naman paiimbestigahan nila ito sa DepEd Division Chief ng Zamboanga City. Para sa unang balita, Rosetti Rivera reporting.
Samantala, Philippine basketball team hangad makapasok sa 2012 London Olympics. Maging susi kaya rito ang mga bagong sistemang pinapairal ng kanilang coach? Narito ang report ni Chino Trinidad. Iisa ang hangarin ng bawat Pilipinong nagmamahal sa basketball. Ito ang makitang muli ang ating national team sa Olympics. Panibagong sistema ngayon ang dala ng Serbia na si Rajko Toroman, ang tumatayong head coach ng ating men's basketball team ng Pakay, ay ituro ang disiplinadong estilo ng paglalaro. We play military basketball, and I like that. We are inside of the border, and you have to move just inside of the border. Don't go out the border. You have enough space to show your individual skills inside the border. But don't create your own system. This team, Smargilas, original Smargilas, is, I think, the best tactical team in Asia. Kulang man sa tangkad laban sa mga powerhouse ng Asia, gaya ng China, South Korea at Iran. Sa taktika sasandal ang Pilipinas sa FIBA Asia Olympic Qualifier sa Wuhan, China sa susunod na buwan. Para kay J.D. Casio, ang pinakabata at pinakamaliit na miyembro ng koponan, baka ito na ang sistemang hinihintay natin na maaari maging tulay para makamit ang matagal ng pinapangarap bilang isang basketball nation. Talagang pinisil sa amin na we should be in the right position and siguro right way of playing, try to be disciplined in our every move. Siguro sinasabi nga military basketball sa amin, pero siguro yun nga yung kailangan natin ngayon eh. Kasi we really can't do this individual skills. Para sa matagal lang tumatayong big man ng Philippine basketball na si Asi Taulaba, tamang taktika at teamwork ang magiging sandata ng Pilipinas sa matinding pagsubok para makapasok muli sa Olympics matapos ang halos 4 na dekada. It's going to be a whole different ball game because now they get to, they all help one another for one purpose. It's not like one guy is bigger than the other guy. It's like 3 guys working to achieve one goal. So what we want to do is put ourselves in a position where we can medal and make everybody proud of us. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. At kaugnay ng balita hinggil sa pagbibitiw ni Senador Juan Miguel Zubiri, baka po natin live sa studio ang kanyang pinakamahigpit na nakatunggali, si Atty. Coco Pimentel. Atty. Pimentel, good morning. Good morning, Igan. Welcome po sa unang balita, sa unang hirit. At sa buong speech ba pinakinggan mo ka? Yes, Okay. Anong part doon na medyo sabihin natin nakurot ka o ano? Anong, dahil ito, hindi alam ng mga nanonood, magkaibigan po si Senador Migs at si Atty. Coco. Hindi ba? Bago kayo pinaghiwalay ng eleksyon. Correct. That means na hindi talaga personal ito, hindi directed sa kanya, nagkataon lang na siya yung dalawa. Siya yung maapektuhan ng ebidensya. Okay. So, kasi 12 daw siya, sabi ng COMELEC, 13 daw ako. At ang labang niya? 19,000 votes. 19,000. Oo, no? Oh. So, no, habang pinapanood mo yung speech niya, sabi ko, yung pag-resign naman kasi personal yun eh. Personal na desisyon. So, whatever reason ibigay mo, personal mo. So, bahala ka na. Ang hindi ko lang nagustuhan dun is yung parang sinabi niya na baseless, unfounded yung electoral fraud accusations. Ay, sabi ko, dapat hindi na nga dinedebatehan yan eh. Kasi nandun na sa Electoral Tribunal. Tsaka proven na yun. Okay. Pagdating talaga sa Maguindanao, talagang fraudulent yung Maguindanao. Pero, narinig ko naman sa mga interviews niya na konektado pala yung kanyang pagre-resign dun nga sa paglabas ni Bidol, sa mga sinabi ni Zaldi Ampatuan. Yung mga iba pang lumitaw, no? Oo, na minaniobra nila yung resulta sa Maguindanao. So, sabi ko, na-supplement. So, nawala na yung pagka-dismaya ko dahil na-supplement naman nung kanyang... Napatunayan mo na? Na-supplement na yung hindi ko narinig sa privilege speech. Nadagdagan nung kanyang mga interview sa yung pala, konektado rin. So, sabi ko, okay, yun lang, medyo hindi lang niya siguro nasabi